Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Paglabas ni Lucy ay napatigil siya. Tama ba ang bahay na pinuntahan niya? Hindi niya iyon napansin kahapon na dumating siya. Naging abala siya sa pag-aasikaso kay Gael. The walls are decorated in bright orange and yellow. May mga halaman na rin doon na lalong nagpaganda sa mga dingding. Tila nabuhay ang bahay na ito. Malayo na iyon sa iniwan niyang bahay noon na parang walang kabuhay-buhay. Nang makarating siya sa kusina ay gumaganda na rin doon. Mula furnitures hanggang sa pinakamaliit na tiles sa bahay ay napalitan na rin. Nabuksan naman niya ang ref, ay napakunot ang noo niya nang makitang puro beer lamang ang laman niyon. Walang kalaman-laman ang freezer. Napailing-iling naman si Lucy. Tumawag na lang siya sa greenhouse para magpa-deliver ng breakfast. Mukhang kailangan niya itong hilahin sa grocery mamaya. Greenhouse, gusto kong magpa-deliver. At sinabi niya ang mga orders niya. Pagkababa niya ng telepono ay sakto namang nakababa si Gael sa kusina. Sabog ang buhok nito pero ang cute pa rin itong tingnan. Gael, tumingin naman ito sa kanya. Ang breakfast at lunch at dinner mo ba ay beer? Umiling-iling naman siya. Nagulat naman siya nang bigla nitong hinawakan ang kamay niya. Sorry. Do you want me to throw them out? I will throw them out right now. Huwag mo nilang dalasan, okay? Kumain ka ng mga masusustansyang pagkain. Kawawa naman iyong liver mo kung puro kaalak. Napabuntong hininga naman ito. Naiintindihan ko. Pinalikan niya ang bagahe niya sa sala. Bubuhatin na sana niya iyon nang kunin nito iyon. Ako na, mabigat ito. Baka mapano ka pa. Tinalangan nito iyon sa itaas at dadalhin na sana iyon sa dating kwarto niya nang pigilan niya ito. Bakit mo dyan ilalagay? Hindi mo ba gusto sa dati mong kwarto? Tanong naman ni Gael sa kanya. Umiling-iling naman siya. Doon mo na sa kwarto mo dalhin. Doon naman ako matutulog sa kwarto mo. Ano? Ngumiti siya na matamis at inipit ang ilang hibla ng buhok niya sa likod ng tainga. Hindi ba ako pwedeng matulog sa tabi mo, Gael? Of course you can. Tila kinakabahan na sabi nito. Halos akala niya ay parang mahiyain siya. Sige. Sinamahan niya itong dalhin ang mga gamit niya sa kwarto. Nang mailagay nito sa gilid ay saka lamang nila napansin na magkalapit na pala sila. Tumingala siya dito. Halos makalimutan na niya kung gaano siya katangkad. Medyo naligaw sila hanggang sa marinig niya ang doorbell. Baka siya yung delivery guy. Ngumiti siya at mabilis na bumaba. Sumunod naman ito sa kanya at tinulungan siya magbuhat. Habang nasa hapag ay sinabi niya rito ang napuna sa bahay nito. Na-renovate na ba ang bahay mo? Tumango si Gael. Yeah, I asked Dalias to renovate the interiors. Naalala niya ang magandang interior designer na nabanggit nito noon. Nakaramdam naman siya ng selos nang maisip kung paano magkatrabaho ang dalawa. Nakatrabaho mo siya? Umiling-iling naman ni si Gael. Hindi talaga. Sinabi ko lang sa kanya kung anong gusto kong hitsura ng bahay. Gusto kong maalala ka sa bawat sulok. Bubbly, masaya, unpredictable, at maganda. Napatigil siya sa pagkain habang ito naman ay tumutuloy lang sa pagkain at ganadong-ganado pa nga. Ako? Oo. Nung nawala ka.
Nangako ako sa sarili ko na hinding-hindi ako magmamahal ng ibang tao muli. Gusto kong maalala ka ng lahat dahil ayokong kalimutan ka. Maaaring makalimutan ang isip ko, pero hindi ang puso ko. Napayuko siya at napakagatlabi. Paano ba niya itatago ang kilig niya? Hinawakan nito ang baba niya at itinaas ang mukha niya. Bakit ka namumula? Hindi ah. Ngumiti lang ito at kinurot ang pisngi niya. May gusto ka bang gawin ngayon? Pwede ba tayo mag-grocery? Okay, my commander. Imbis na mainsulto, nakita niyang cute ang endearment nito sa kanya. After having breakfast, naghanda na sila para pumunta sa grocery. Nasa likod niya lang ito habang nagtutulak ng pushcart. Habang inaantay ang pinapahati niyang karne, ay napatingin siya kay Gael. He was just looking at her like he lost or something. Ayos ka lang ba? Kinumpas niya ang kamay sa harap ng mukha niya. Yes. Para kang tulala. Hindi lang ako makapaniwala na nandito ka na, Lucy. Kinurot niya ang ilong nito. Believe it or now. Nang makabalik sa bahay ay nagpresenta siyang mag-ayos ng mga pinamili nila. Hayaan mo ako makatulong sa'yo. Alok nito. Tinulak niya ito ng bahagya. Wala ka bang trabaho, Gael? Magiging okay ka ba dito? Oo naman. Sige na. Napabuntong hininga na lamang si Gael. Ipinusod niya ang buhok at nagsimula ng mag-ayos. Nang matapos siya ay inayos na rin niya ang gamit niya sa kwarto ni Gael. Pinuksan niya ang mga drawer sa walk-in closet nito. Napansin niyang tila may mga bakanting espasyo sa tabi ng mga damit nito. May nakita siyang note doon. Nag-save ako ng space para sa'yo. Napangiti siya at napabuntong hininga. This is what she wanted. Alam niya na simula pa lamang ito. At excited na siya sa mga bagay na pwedeng gawin ni Gael para sa kanya. Nang makabalik sa bedroom ay naghahanap siya ng taguan ng iba pang gamit nang may makita siya sa shelf. Larawan niya iyon na nakangiti siya. Napahaplos siya roon at sumulyap sa pintuan. Napaisip siya. Kumusta kaya si Gael noong mga buwan na iyon na hindi pa siya nahahanap? Tiningnan niya ang kasamang papel doon. Alam niya kung ano iyon. Sulat niya iyon para kay Gael na ipinabibigay niya kay Simon. Napaisip siya sa lahat ng mga bagay na nagpapakita kung gaano siya na-miss ni Gael, kung paano nito sinubukan na malampasan na mag-isa. Siguro nga ang bigyan ito ng pangalawang pagkakataon ay tama ang desisyon niya. Sinungaling siya kung sasabihin niyang walang pangamba sa puso niya. Alam niya nagsisimula pa lang sila, pero wala siyang mahanap na rason para magsisi. Siguro tama sila. Ang taong nagdulot ng labis ng pananakit sa iyong puso ay ang taong magpapagaling at magpapasaya muli nito. Tinago na lang niya ulit iyon at nahiga sa kama ulit. Amoy niya ang naiwang amoy ni Gael sa unan. Napangiti siya na maalala ang tawag nito sa kanya. Hindi niya namalayang nakatulog na siya, na habang nagpapahinga. Nagising na lang siya at natunghayan ang mukha ni Gael. Iminulat na lang niya ang mga mata niya dahil tinatamad pa siyang bumangon. 7 p.m. na. Gutom ka na ba? Oo. Gusto mo bang ipagluto kita ng kahit na ano? Marunong ka bang magluto? Nahihiyang umiling naman si Gael. Ngumiti siya at bumangon. How about a trip to the city proper? Gusto ko mag-night market. Kahit saan mo gusto. Excited siyang bumangon at naligo. Ito ang kanilang unang date mula nang magkabalikan sila. Siguradong magiging napakasaya niya na muling sariwain. This time, mahal na nila ang isa't isa. Wala ng forced marriage sa pagitan nila. Ito na ang pagkakataon nilang magsimulang muli.
The night market was booming as always, syempre. Inuna nilang dalawa ni Gael ang bumili ng pagkain. Umupo sila at kumain ng sabay. "Namiss ko to," sabi niya habang sumusubo ng sisig na binili nila. Dahil gutom na rin siya. "Kumain ka ng dahan-dahan, baka mabulunan ka." Kumuha ito ng tissue at pinunasan ang bibig niya. "Ang sarap kasi." Ngumiti ito at dinala sa bibig niya ang balat ng pritong manok. "Sasabihin ko sana sa iyong dadalhan kita rito araw-araw. But the food isn't that healthy." Papagalitan talaga ako ni Vincent. "Ano ka ba? Okay na ako, Gael. Hindi na magagalit si Doc Vincent sa'yo." Hinaplos na lang nito ang buhok niya habang kumakain siya. Nang matapos ay naglakad-lakad na sila. Hinawakan nito ang kamay niya at minsan naman nasa balikat niya ang kamay nito. Pumunta sila sa ibang mga nagbebenta at naghahanap ng mga jacket. May mga hidden gems naman doon kung sisipagin ka lang talaga maghanap. Pagkatapos niyon ay naglakad-lakad sila sa Borham. Hopefully, wala na silang masalubong ng mga gang. Halos yakapin na niya ang braso ni Gael. "Hindi ko akalain na babalikan mo pa ako." Uwi ka nito. "Nung hiniling mo sa akin na lumayo, tila nawala ako sa sarili ko. At hinayaan mo akong magkaroon ng pansamantalang katahimikan. Hindi ka ba nagalit sa akin kasi hindi kita sinundan?" Umiling naman si Lucy. "When I asked for space, I meant it. Hindi ako nagpapakipot. Hindi ako nagpapahabol. At masaya ako na hinayaan mo ako, Gael. Naayos ko ang maraming bagay sa buhay ko. Bakit pinili mo muli ako?" Tiningnan niya si Gael. "Iyon ang nararamdaman ko. You are my safe haven, Gael. And I was given a second life. Ayokong mabuhay na nagsisinungaling sa sarili ko. Ikaw ang gusto ko. Kahit marami ang nangyari sa pagitan natin dalawa. Ang muling makasama ka. Pakiramdam ko, iyon ang pinakatamang desisyon na nagawa ko sa buhay ko." Hinalikan niya ito sa noo. "Mahal kita, Lucy." Niyakap niya ito na mahigpit. "I love you too, Gael." Lumayo siya rito nang may maalala siya. "Kumusta ka noong wala pa ako?" Hinaplos nito ang buhok niya habang mataman siyang tinititigan. "Ang hirap. Araw-araw wala akong ibang nararamdaman kundi panghihinayang. Iba yung sakit kapag alam mong hindi na babalik yung tao. Ang alam ko, parusa yun sa mga kasalanan na nagawa ko sa'yo. Napakahirap. Kaya kailangan kong lumapit sa isang psychologist." Umiling-iling siya. "Ayoko na mangyari iyon ulit. Ayoko nang bumalik sa madilim na kahapon na yun, Lucy. Hindi na mangyayari yun. Dahil nandito na ako, Gael. Hindi na ako aalis sa tabi mo." Hinalikan nito ang buhok niya. Niyakap siya nito na mahigpit. "Just stay with me, baby." Kinabukasan magkasama sila ni Gael na nagja-jogging sa loob ng club proper. Sabi niya kay Gael, huwag na itong sumama dahil inuumaga na ito sa pagtatrabaho. Hindi ito sanay na magising na maaga. Pero gusto siya nitong samahan. Nang mapadaan sa Drunk and Sober ay naabutan niya doon si Abby. "Commander?" Tumingin naman ito kay Gael. "Sir Gael?" "Good morning, Abby." Bati niya rito. "Bakit may feeling akong hindi ka naaalis dito sa club?" Ngumiti lang siya at tumingin kay Gael na nakatingin din sa kanya. "Ay, ang mga langgam, mukhang sinusundan kayo, oh." Pumapalakpak pa ito na tila may nakilala. "May get together pala kami mamaya. You know, the usual get together." Papayag na sana siya na maalala niya si Gael. "Pwede ba akong pumunta, Gael?" "Oo nga, Sir Gael. Kaunting drinks and banding lang naman ng mga girls."
Oo naman. You're with a good company. Susunduin na lang kita. Hindi ba kita maiistorbo sa trabaho mo? Ang ibig kong sabihin, dahil sa gabi ang trabaho mo. Work can wait. Mas ligtas kung susunduin na lang kita. Okay. Nang tumingin naman siya kay Abby ay nakatulala lamang ito sa kanilang dalawa. Para akong nanonood ng rom-com. Cute ninyong dalawa. Sige na, mauna na ako. Maiinggit lang ako sa inyong dalawa. Natawa sila bago naglakad pa uwi. After breakfast ay nagpasya silang tumambay sa may garden. She was reading a book while he was just lying on her lap. Hindi ka ba mabobore kakatingin sa akin? Sabi niya rito habang nakatingin siya sa libro. Nimiss ko ang view na to. Gael, magsasawa ka rin sa mukha ko. Wala naman nakakasawa sa mukha mo. Ayaw lang niyang ibaba ang libro dahil namumula na ang mukha niya. Paano ba magtago ng kilig? Nagbabasa ako. Huwag mo nga akong istorbohin. Nang hindi ito sumagot ay sinilip niya ito. Nakapikit na ito. Sinusuklay niya ang buhok nito gamit ang daliri niya. Ngumiti siya saka bumalik sa pagbabasa. Hindi siya kailanman nakaramdam ng ganoong kasiyahan. Tawagan mo ako kung pwede na kitang sunduin, okay? Kung lasing ka na, I'll check on you at midnight. Wear your jacket. Kung giniginaw ka na, okay? Sumaludo naman siya rito. Sir, yes sir. Kinurot naman ni Gael ang pisngi niya. Enjoy your time with the ladies, okay? Thank you, Gael. Hinalikan pa nito ang likod ng palad niya. Hindi na yata naulit na hinalikan siya nito. Ang laging ginagawa nito, sa buhok niya, sa noo at sa kamay. Napaka-sweet nito. Iniisip siguro nito na hindi siya magiging komportable. Hindi ito masyadong nangangahas at mapusok. At masaya siya na step by step ang ginagawa nito. May mga pagkakataon lang na magkatabi silang natutulog. Iniisip niya kung ano ang pakiramdam na muling angkinin nito. Halika na, pasok na tayo. Hinila siya ni Amara papasok nang nakatunganga lang siya sa pintuan ng bar. Ang KTV room na pinagmamalaki sa lahat. Naroroon na rin si Abby, Marceline at Alexandria. Hindi nakapunta si Anika dahil gusto nitong laging nasa tabi si Vincent. May isang babae roon na hindi niya kilala. Siya si Miss Josa pala. Isa rin siyang member rito. Nakipagkamay siya sa dalaga. Lucy, wika niya. Josa na lang, okay? Kung kailangan mo ng painting, pwede kang kumuha ng collection ko. Painter ka? Tumango naman siya. Oo. Pumalakpak naman si Abby. Okay, magsimula na tayo. Nagsimula na silang uminom ng cocktail to beer. Nagkwentuhan sila at nagkantahan. Sure ka na ba kay Sir Gael? Hay nako, kung nakita mo lang siya noon, para na siyang zombie. Kamukha na niya yung naroon sa mga video games niya. Sabi naman ni Abby. Oo naman. Pinakikita at pinaparamdam niya sa akin na mahal na niya ako. Nararamdaman ko naman na bumabawi talaga siya sa akin. Ingat na ingat nga siya sa akin eh. Iba talaga ang nagagawa ng pag-ibig, ano? Sabi naman ni Marceline. It can change people overnight. Kaya nga ayaw ko salit yung pag-ibig na yan. Naiinis naman na nasabi ni Amara. Akala ko ba may something na kayo ni Chef Kael? Casual lang. Napao naman silang lahat. Hindi ka ba natatakot na ma-in love sa kanya? Tanong naman ni Alexandria. Casual lang naman kasi kami pareho. Hindi kami naniniwala dito, which make it easier. Umiling-iling naman si Marceline. Naku kang babae ka ha. Kapag ikaw pinano ni Cupido, lagot ka talaga. Huwag kang iiyak-iyak sa amin. Hindi ako iiyak dahil sa iisang lalaki, no? Sabi mo yan, ha? Tudyo naman ni Abby rito.
Bakit kayo ni Sir Mark? Hindi ba talaga kayo nagkakadevelopan? Ang close nyo ah. Tanong naman ni Amara. No, hindi namin type ang isa't isa. Nilingon naman niya si Josa na nakikinig lamang sa kanila. Ikaw, namroblema ka na rin ba sa pag-ibig? Umiling naman ito. Bakit naman ako mamroblema? Wala naman nanliligaw sa akin, no? Paanong hindi? Lagi kang nakakulong sa bahay mo. Baka naman gusto mong lumabas-labas. Sabi naman ni Alexandria rito. Aayawan niya rin ako. Miss Josa, need mo ba ng buster? May na-target lock ka na ba sa mga bachelors ng club dito? Tumawa naman ang dalaga. Hayaan nyo na nga ako. Inakbayan naman ito ni Amara. Miss Josa, hindi naman dahil colorblind ka eh. Wala nang magkakagusto sa'yo. Kung may mga ex kang iniwan dahil doon, di kawalan nila yun. Grupo sila ng mga gago. Mahahanap mo rin naman ang nakatadhana sa'yo. Mahahanap mo rin ang magbibigay ng kulay sa buhay mo. Okay, thanks. Walang buhay na sabi nito. Alam niyo, feeling ko, pinapagpraktisan tayo ni Miss Marino. Sabi naman ni Marceline. Tumingin silang lahat dito. Nang alin? Nang matchmaking skills niya. Feeling ko lang, whether galing sa past mo or someone new, she's trying to put people together. Alam mo naman nagkataon lang yun. Nagkibit-balikat naman siya. Siguro. Magkantahan na lang kaya tayo. And that's how they spent the evening before 12 a.m. They were sleeping on the couch already. Sinubukan niyang tawagan si Gael pero hindi niya mabuksan ang cellphone niya. Sobra na talaga siyang nahihilo. Isinandal niya ang katawan sa dingding habang palabas. Nasa hallway na siya na maaninag ang isang matangkad na hindi niya makilala. Sinubukan niyang kilalanin ito, pero hindi niya makita ang mukha nito. Excuse me, nakaharang ka sa daraanan ko. Ngumiti ang lalaki bago hinawakan ang balikat niya. Iiuwi na kita. Oy no, magagalit si Gael. Ako si Gael, baby. Uwi ka nito. Sinubsob niya ang ilong sa dibdib nito. Nang masamyo niya ang amoy nito, ay nakumpirma niya na ito nga si Gael. Binuhat siya nito in a bridal style. Sorry Gael, hindi ko madial ang number mo. It's okay baby, nandito na ako ngayon. Nakayakap lang siya rito hanggang ibaba na siya nito sa sasakyan. Iyon ang huling naalala niya bago siya nakatulog.